Ang sarap na ito guys, oh. Scallops. Meron din mga souvenirs dito. Kung ikaw naman ay may day off ng Sunday, dito naman ang puntahan ng mga Filipino natin, ng mga kababayan. What's up guys? Ito naman si Justin, nagbabalik sa pagbablog. So day off natin ngayon dito sa ating trabaho bilang isang overseas Filipino workers dito sa Macau. Kaya naman ipakita ko sa inyo kung ano ang ginagawa nga ba ng mga Pilipino, gaya ko na nagtatrabaho sa ibang bansa, kung ano ang ginagawa kapag day off. Unang-una, paggising, kape, o di kaya ligo, kape, ganun. Tapos maglalaba. So ngayon, ang nilabahan ko ay aking mga bed sheets. So ayan. Yan, ganire, ganun. So ayan, nandito tayo sa kusina ngayon. So isasampay ko muna itong aking labahin. Dahil isasama ko kayo sa aking lakad mamaya. Kukuha tayo ng parcel na binili ko sa isang online shop dito sa Macau, China. Yun, ang pangalan ay Taobao. So Taobao ang pangalan ng kanilang online shop. Parang Shopee, ganun. At kung ano-ano pang mga online shopping. So sampay ko lang to at gagayak na tayo papunta doon sa isang dropshipping. Dropshipping ang ginagawa dito kasi meron naman din naghahatid ng mga kumukuha o nagpipick up ng mga parcel. Pero halos ang mga business dito ay dropshipping. So bibilhin ko sa online, tapos i-deliver nila sa Macau, kung sa amang bansa, sa amang distrito ng Macau. Tapos ilagay nila doon sa isang dropshipping, sa isang pwesto kung saan ko kukunin ang aking parcel. So ganun ang kalakaran dito. Kaya naman standby lang at kayo ay aking dadalhin doon sa isang dropship. Alright? So tapos na ako sa aking pagsasampay. So tara, let's go na. Pupunta na tayo doon sa puntahan ng mga nagdi-day off na mga OFW. Go, balik tayo later on dito sa bahay. So sa ngayon, pababa tayo sa aming inuupahang condominium. At kami ay nasa 3rd floor. Baba lang pag may time. So ang kalakaran dito sa Macau kapag day off, maaring matulog ka maghapon, kain tulog ang gagawin, or pupunta ka sa mga dapat puntahan kagaya ng kakain or mamimili ng mga kagamitan. So i-enjoy lang natin ang ating day off habang tayo ay pupunta doon sa pagkukuhanan natin ng ating parcel. So habang naglalakad tayo, kukuha tayo ng mga cottages. So kasama na rin ang pagkuha natin ng mga informasyon. Walang halong chismis, purong informasyon lamang. Joke yun, para di maboring sa loob ng bahay. So lalabas-labas din kapag may time. Yung iba naman, lumalabas ng bahay para kumain or pupunta kung saan-saan man. So ang weather dito ngayon ay summer at inaasahang magkaroon ng typhoon sa mga oras ng alas 3. So merong darating na typhoon galing sa Pilipinas. So kaya naman yung iba namamalingki na. Meron namang nakakatawa dito minsan ay nagkakaroon ng panic buying kapag merong bagyo na darating. Ang nangyayari sa mga supermarket ay nalilimas ang mga paninda dahil naguunahan na silang mamili. So titignan din natin ngayon yan kung ano ang nangyayari ngayon sa mga nagsasalita mag-isa si Lola. Titignan natin ang loob ng mga supermarket mamaya. So kukuha tayo ng mga clip dahil ang huling balita dito sa parang weather forecast nila ngayon ay darating ang bagyo or magbibigay sila ng signal number 8 mga bandang alas 3 o alas 4 ng hapon. Yung pagkukuha natin ng parcel, siguro mga 10 minutes ito na lakaran para makuha natin ang parcel. So tingnan natin yung kanilang tinda, yung mga chicken. So tatawid tayo ng main road.
So dito pa lang sa Macau ay kung sasakay ka sa iyong tutunguhan, so iikot lang at one day at 1 hour to 30 minutes ang biyahe kapag pupunta ka sa isang lugar kung sasakay ka ng public transport or bus. Pero kapag lalakad ka lang, makukuha mo lang ang iyong mapupuntahan sa loob ng 10 minutes na lakaran. Sa makatuwid, ang Macau ay maliit lang na kayang ikot, lalakarin. Pero kapag sasakay ka, iikot dahil halos mga one way ang mga daan dito sa Macau. Ayan, walang halong joke yan. Totoo yan. Maliban na lang kung ang lakad mo ay nasa kabilang island. Yon literal na ikaw ay maghihintay ng 1 hour or 30 to 45 minutes na biyahe ng bus. So sa aking gilid ay isang park kung saan nagpapahinga ang mga tao, mga wala rin mga pasok yan. So ang ibig sabihin, chismis na, naglalaro sila ng cheese. Cheese, the master of cheese, miss. So may mga banderitas na dahil siguro meron silang fiesta, meron din silang mga fiesta. So dito tayo dadaan sa gilid. Pumasok tayo sa isang iskinita para shortcut, para madali tayo makarating doon sa ating paroroonan. May mga shortcut. Nag-i-enjoy ba kayo sa aking lakad? So enjoy nyo lang yung panonood. Dahil ganito ang kalakaran ng isang nagde-day off. Gagawin na lahat para ma-compress sa isang araw ang gagawin kapag ikaw ay na-day off. So pupunta tayo ngayon doon sa padalahan ng mga Filipino, papadalahan ng pera doon sa Pilipinas or kahit saan sulok ng mundo, pwede ka magpadala ng pera. So narito na tayo sa Pacific Ace kung saan dito ang naghuhulog ang mga Filipino, mga overseas Filipino workers ng pera para papunta sa kanilang mga mahal sa buhay. Alright, Cebu Pacific Ace. So tuloy tayo sa ating lakad. Yung iba naman dito nag-grocery na namimili na para ipapadala sa mga mahal sa buhay. So halos mga Pilipino dito nagsha-shopping, tapos bibili sila ng mga boxes para ipadala doon sa Pilipinas. Yun yung mga balikbayan boxes na nakikita natin sa mga forwarders. So dito namimili ang mga Pilipino. So ayan, mga kape at sari-saring kape. Pupunta din tayo sa bilihan ng mga t-shirt, mga murang t-shirt, mga damit. Hindi siya branded pero pwede na dahil yan naman ang minsan ang kailangan natin. Magtitipid din minsan kung kailangan. So narito na tayo. Meron din mga souvenirs dito. So yan yung mga nabibili dito sa mga tindahan, mga relief goods. So meron 20 na lang. Shorts for 20, shirts for 59. So meron din silang brief at saka mga cups. So pili tayo 10, brief for 10. Alright, so meron tayong nabili. So nakakatawa dahil meron tag $10 na brief at saka $20 na t-shirts. So narito ang mga puntahan ng mga Pilipino dito sa Macau. So yan yung boutique, Singheng Boutique. Meron din dito sa kabila mga murang t-shirts. New 21 naman yung madalas puntahan ng mga Pilipino dito. So merong 15 na shorts, 29 na shorts, ladies and gents available. So nakapili na tayo. Punta naman tayo sa market kung saan doon na mamalingki ang mga Pilipino natin na mga OFW. Alright? So dadaan tayo dito sa kanilang public market. Mga fruits. So may mga fruits sila. Ang gagaling. So papasok naman tayo doon sa kanilang public market kung saan makakabili ng mga fish, mga isda. So konti lang namimili ngayon. Hindi ko alam bakit konti lang ang namimili. So yan yung mga isda dito. Mayroong pusit. Ito ay
Ano ba tawag na ito? Kayo na humusga ko ng isda yan. So meron ding tilapia rito ay nagkakahalaga ng $12 ang isa. So pipili tayo ng isda. So meron din lang silang tumpok-tumpok na dito, $20. Pero sa ngayon ay parang gusto kong kumain ng baboy, pork baboy. So meron na mga tumpok-tumpok dito. So prices lahat yan ay nasa patakas. Ay ito, 12 ang isa. So yan yung public market fish section ng Macau. So meron pa siyang second floor. So pupunta tayo. Dito naman ay mga shell. Ang sarap na ito guys, oh. Scallops. So meron mga crabs, shell. So lahat yan ay fresh. Meron din fresh tilapia. So swimming muna sila ngayon dahil mamaya ay kakakain. So iba't ibang isda dito meron. So slice na. So yun, nasa fish section tayo ng Macau Public Market. So akit tayo kung anong meron doon sa second floor. So ito na yung second floor. So mukhang wala nang titinda or talagang sarado lang ngayon dahil siesta time. Tignan natin sa kabilang side. Dito halos bakante rin. So tignan natin dito sa kabilang side. Guys, air condition itong kanilang public market. So nandun tayo nang galing kanina. So sa ngayon ay nasa second floor tayo ng kanilang public market. So dito naman sa second floor pala ay mga meat section ito. May frozen. Sa kabila, yan pala yung kanilang fresh. So dito ay mga frozen. So mukhang mali ang oras na napuntahan natin dahil hindi na siya hindi halos wala lang nagtitinda ng ganitong oras. Ang oras ngayon ay alas 3 na. So subukan natin sa ibang mga araw na ikutin ang kanilang public market dito sa Macau. So maglalakad naman tayo papunta doon sa sentro ang San Malo, kung saan sa may fountain. Na yan ang kadalasang meet up point ng mga OFW natin. So narito na ang San Malo, ang fountain. So iikot natin ang camera para makita ninyo kung ano ang nasa paligid. So sa ngayon ay under construction ang fountain. So yan ang makikita dito sa San Malo area kung saan ang sentro ng turismo dito sa Macau, ang San Malo District. Na ang kadalasan na meet up points ng mga Filipino ay dito sa fountain. Alright? So yan ang sa aking likuran. So makikita mo sila dito ngayon sa San Malo District. So yan ang grupo ng mga Koreans na namamasyal. Sa aking likuran ay ang sa beauty shop. So narito naman tayo ngayon sa Giordano shop kung saan dyan namimili ang mga kababayan natin. So meron silang mga sale. Kung ikaw naman ay may day off ng Sunday, dito naman ang puntahan ng mga Filipino natin ng mga kababayan sa simbahan. So yan ang saling likuran ng simbahan. So ito naman yung bilihan ng mga milk tea. So titignan natin kung merong passion ko lokcha. So order tayo ng passion fruit green tea. Ayan, peach oolong green tea, lemon black tea. So ayan yung mga prices. So meron silang lemon black tea, peach oolong tea, coconut latte, taro grape, peach oolong tea, bubble tea mix, ice cream. Meron din silang fresh lemonade. So yung gusto ko, tatry natin kung meron silang passion fruit green tea. Dahil ngayon ay summer, kaya mas masarap inumin ang lemonade. Ang mura lang guys, $10 lang. Yung oolong tea naman ay $14 lang. So sa peso, yan ay $67 pesos ang order. Sa 14, nasa
68. Ito naman, 12 apple peach green tea. How much? $10. So, order ako guys ng peach lemon black tea. So, try natin ang kanilang lemon black tea. Meron na tayong receipts. So, hintayin natin kung tatawagin ang ating number na 194. Alright. So, malapit na tayo. Tawagin ang ating number. Dito tayo bumili sa Mexu. Anong number po sa'yo? 194. So, narito na ang ating order. 195. Sorry naman, di ko naintindihan dahil sinabi ay Mandarin. Zero Mandarin tayo guys. Paano ba yan? So titikman na natin ang ating order na lemon black tea. Hey, Boris! Hello! Duman yung aking boss. Di ko alam. Nasa aking lokoran. So ito na tayo. Sip natin. Ang rate ko dito ay 8.5 dahil hindi masyadong matamis. Blended ang lemon at saka yung black tea. So panalo. So yan ang isa sa mga puntahan ng mga Pilipino dito sa Macau, ang bumili ng mga tea. Meron din silang available na mga bubble milk tea at iba't iba pang flavor ng milk tea. Ang kinuha ko ay lemon black tea. So tara, let's go. Ikot tayo ulit dito sa San Malo kung ano pang makikita natin dito habang ini-enjoy natin ang ating lemon black tea. So marami din bilihan dito guys. Bilihan kung ano man ang gusto meron dahil imported galing Japan. Meron din bilihan dito ng mga gadgets kagaya niyan. Gadgets, accessories, at saka marami pang iba. Yan naman ay isang bilihan ng mga gamot. Yan ay pharmacy. So sa kabila ang tawiran. Tignan natin kung anong meron. So meron din dito bilihan ng iPhone. Updated na iPhone Pro Max 17. Ang sino mga mahilig sa ano dyan, mga mahilig sa iPhone. Meron dito, legit yan guys. Alam nyo yan? Siyempre, manginginom, alam nyo yan. Dito sa Macau ay dumarami na rin ang mga Pinoy foods. Kaya kung mapapansin, lahat dito ay hindi mo na mamimiss dahil na available na ang mga food kung saan nagkikrave ang mga Pilipino. May mga food shop, chicharon nga meron dito. Blue GSM pa kaya? O may emperador pa. Yan ang Pinoy. Hanap ng paraan para makainom. O may emperador na dito guys. O alam nyo lang. So nagkalat na yung mga Filipino shop dito sa Macau. Ito bagong bukas pa rin to na shop. So may mga pandesal. Grabe, panalo talaga ang Pinoy. Nakagawa sila ng paraan kung saan maipwesto ang kanilang tindahan. Ito naman ay bakery ng Chinese. So sarap ng mga pudding. May donuts din sila guys. Ini-enjoy ko pa rin ang aking black lemon green tea. Black tea. So kung saan man tayo pupulutin na ito, bahala na si Batman dahil ikot lang tayo ng ikot. Ito Filipino store ulit. Ang dami talagang Filipino store. Dito rin ay Filipino store din. Mayroon silang mga barbecue. So balik tayo dahil parang wala nang makikita dito sa gilid. Dito tayo sa kabilang side. Alright guys, nandito naman tayo sa isang bilihan. Mura kasi dito, bilihan ng mga gulay. So mura dito kaya maraming bumibili. So ikot tayo dun sa kabila. Doon tayo dadaan. Alam niyo naman Pinoy kung saan mura, doon tayo. Right? Correct. Oy, sesam. Di ba? Ayan guys, 750 ang kamatis. So marami pang iba. So bibili tayo ng, ayan guys, lahat na Philippine product halos nandito na rin. Yan mga pork belly. So marami nang bumibili ngayon dahil ang huling forecast dito
sa Macau ay merong typhoon signal number 8. Ngayong Tuesday ng alas 3 or mamayang gabi ang signal number 8. So marami namimili. So titignan pa natin kung ano yung bibili natin. Ito bibili ako ng luya. Sili pa lang yan. Bawang. Bumabaha dito ng magbawang. Wala, tinalo dito ang Quiapo. So bili tayo ng sibuyas. Kasi meron akong mukha doon sa bahay. Pinakuluan ko kanina kaya sure na yung dinakdakan mamaya. Bibili pa ako ng utak. So kung ano lang yung kulang natin sa bahay, yun lang yung bibilhin natin kasi mahirap naman pag doble-doble. Tignan mo naman yung radish. Radish pa ba yan? Super laki. O kamote dyan. Mamahilig sa kamote. Huwag ka lang magiging utak kamote. So yun yung saba dito. Papaya. So isa ito sa tindahan na pinupuntahan ng mga OFW dahil mura. Mura pa dun sa public market ng Macau kung saan tayo pumunta kanina. Alam niyo naman, nagtitipid. Titipid minsan Filipino number 1 dyan. So ito na yung napamili natin. Ang sibuyas lang at ang ginger. Kaya naman, didiretso na tayo doon sa ating pagkukuha na ng parcel. So nalubat tayo kaya naman mayroon tayong second option. Gamit tayo ng mobile sa ating vlog dahil nalubat yung ating GoPro. Alright, so doon mamaya ang update natin sa pagkuha ng parcel. So sa aking likuran ay ang dropping shipment kung saan tayo umorder ng karaoke unit. So kukunin na natin ang ating unit dyan sa drop shipping shop na yan. So let's go. Ganyan karami ang kanilang mga so narito na ang ating order. Makapagbayad na tayo. So masaya na dahil nandito na ang ating order sa Taobao. Isang karaoke sets. So yun ang drop shipping kung saan natin pinick up ang ating order. So ngayon ay pauwi na tayo. Kaya doon na lang ulit ang ating update sa bahay. At mag-unboxing tayo. Okay, let's go. So halos lahat na iskinita dito sa Macau ay na-convert sa isang pamilihan. So dito tayo dadaan sa iskinita kung saan pupunta tayo doon sa isang supermarket. So yan yung maliit na daan na yan. Sa ngayon ay busy ang mga tao na naglalagay ng kanilang mga pananggalang sa tubig baha. Dahil ang sabi ng Weather Bureau dito sa Macau ngayon ay merong isang malaking bagyo na darating na aabot sa signal number 10 to 11. So kaya naman naghahanda sila sa kanilang mga establishmento na hindi bahain ng tubig. So let's go. Dito tayo dadaan sa kanilang iskinita. Gaya ng una sinabi ko, dito sa Macau, kapag naglakad ka, madali kang makarating sa iyong paruroonan. Pero kapag sumakay ka, 30 to 45 minutes ang iyong gugugulin para makarating ka sa isang tindahan. So narito na tayo sa isang supermarket kung saan hiningal hiningal ang vlogger. Mataas kasi yun guys eh. So ayan, under construction pa rin ang iba mga parte sa Macau. So doon tayo pupunta. Yan yung Sansco Supermarket. Titignan natin kung merong mga avocado. Isa rin to sa mga pinupuntahan ng mga OFW kung saan sila namamalingke, nag-grocery, bilihan ng kung ano-ano ang mga kailanganan natin. So fruits uli, dahil may bagyo ngayon, ayan, wala nang mabiling mga pork, wala nang mga karne. Yan ang sinasabi ko na meron ng panic buying dito kasi meron ng bagyong parating. So ganun ang mga Chinese. Uunahin muna ang tiyan. Ayan, wala nang tubig. So bibili pa naman ako ng tubig. So halos wala nang mabibili dahil nga nilimas na ng mga mamimili. So ang daming tao dahil maraming namimili. So wala na rin tayong mabili. So ganun ang nangyayari dito ngayon sa Sansco dahil paulit-ulit may bagyo nga na darating. Kaya naman
halos wala nang mabiling tubig na o iba't ibang pagkain dahil naubos na ng mga mamimili dahil sa kanilang bagyo. May typhoon. Lipat tayo sa ibang supermarket kasi wala na tayong mabili. Alright guys, pupunta tayo sa isang pamilihan dahil wala nang tubig doon sa Sansco. Dito naman tayo sa Royal Supermarket. So bababa tayo. Hindi na pala ito Royal. How you do Shaoxi Supermarket. So bababa tayo. So yun yung tubig na kailangan natin. Bibili tayo ng dalawa. So bayad na tayo. Or ikot muna tayo. Bagong shop pala ito. Kaya wala pa halos na tinda. So may napamili na tayong tubig. Yun ang naman na kailangan ko dahil may pagkain na sa bahay. Dalawang tubig. Bagong shop pala itong napuntahan natin. So, tayo ay uwi na para makapag-unboxing na tayo ng ating napamili sa online shop. So update ulit pag nasa bahay na. Pero para nagkikrave ako ng kape. Pag may nadaanan tayo ng kape, try natin. Kahit mainit. Pwede naman magkape kahit mainit. So meron ito isa rin ito sa mga pinupuntahan ng Pilipino. Itong House of Inasal. Ay sarado guys. Merong kapihan dito. Pero sarado na. Better luck next time. Better luck next time. Hindi mo na tayo makapagkape. So tayo ngayon ay mag-unboxing ng ating nabiling edifier karaoke. So kailangan kong gamitan ng kutsilyo. So let's open. Okay, open na kasi sa may. Yun ang unang pagbukas ng ating nabiling edifier karaoke system. Model PP205. PP205 with microphone. So, ang unang model na box is white. Then, yung pangalawang box, gray. So, meron tayong papel. Siguro yung ano yan, description. Tapos, merong cable, yung unit. Ito yung harap. Ito yung likod. Pero, ang in-order ko ay with microphone. Pero, color green. Ang dumating ay color gray. Dito, walang microphone.